Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, kung naalala niyo yung previous video natin yun, ilalagay ko natin sa dito sa card natin sa taas. Oo. O kaya sa description, hanapin niyo. Tapos, ito kasi related ito sa pinag-usapan natin yung isang video nito. Yung tungkol ito sa showbiz noon at ngayon. Ngayon, ito tinanong ko base sa ito sa related dito yung question pinag-usapan natin recently. So, ito yung tinanong ko sa kanya sa through ChatGPT, sabi ko, is why Filipino celebrities are most popularity than the veteran artists in the Philippines. So, sabi niya dito, so that's a great question and it touches how media trends and audience behavior have changed over time in the Philippines. Here's a clear breakdown of why never or current Filipino celebrities often gain more popularity than veteran artists today. Ito sabi niya, number one is social media influence. Diba? Ngayon, yung mga veterano, ang tanong, active ba siya? Oo. Diba ito? Nag-reply ba to? Oo. Nagiging ano na siya, parang nagiging reply siya. Nagiging ito ba nagiging magiging engaged ba siya sa mga followers, di ba? Yan. Ito, sinasabi niya, current celebrities are highly active online. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, etc. etc. Di ba? Ito, di ba? Ito, Number two, interact directly with the fans to live streams, blogs, challenges, threads, etc. Di ba? Yung mga directly live streams, minsan nga hindi natin masisisi yung iba na minsan nababash sila na sinasabi ganito na hindi daw pinapansin, ganito, ganyan na yun, tapos ang daming nagalit dahil lang sa below the belt yung hindi natin hindi natin ma-over yun. Kung i-defend nyo, wala tayong problema doon. Yung nga lang kayo may mga taong kasing ganyan na yung mga internet space, yung mga predators na expect nyo na may atake sa iyo, atake kayo in character na personal, di ba? Ito, pangatlo is platforms like ABS-CBN, Star Magic, and GMA Art Center, which is yung Sparkle, now focus on building online presence, something older artists didn't rely on, di ba? Doon sila focus sa mga hindi kasi pwede yung parang yung porket na porket na hindi ka socialize sa mga Facebook o Instagram o social media isisikat ka na. Hindi. Kailangan kasi magiging dito kasi magre-rely ka. Kailangan magiging konektado ka sa mga followers. Or else, mahihirapan ka maging engagement yan. Ganun talaga ang technology ngayon. Diba? So, something older artists didn't rely on. Minsan kasi may mga iba yung mga veteranis na active pa rin sa social media. However, yung nga lang na yung ibang yung mga followers hindi siya yung kaboom. Minsan talaga hanggang hanggang 6 digits lang yung 6 digits lang yung kanilang followers, hanggang doon na lang sila sa kanila, di ba? Imbes na instead yung mga ngayon yung mga current celebrities na si Donnie Pangilinan, Ben Mariano, sino pa, si Ann Curtis, si Joshua Garcia, di ba? Ngayon currently ipapalabas na next week yung kanilang teleserye, di ba? Yun talaga talaga boom talaga. Kasi kilala na sila, di ba? Kilala na sila. Dapat yan sila parang
active kasi sa social media, ganito, ganyan. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. Eh, bakit si Ann Curtis naman na veterano rin yun na. Oo, veterano, pero active pa rin siya sa mga social medias at saka ano, kahit ano yan, parang nakaka-connect bawat sa mga yung mga followers niya is lagi siya connected, 'di ba? Lagi siya connected among the followers kaya minsan hindi natin masisisi na yung mga bashers, hindi nila pinapansin. As long as connected sila, happy sila yun. Ito naman, fan culture and love teams. So, younger stars are often placed in love teams and fandom. Ayan, katulad yung sinabi ko, di ba? John Bell, Katian, may wife, di ba? Although these fandoms are loyal and very active online, helping boost popularity. Yan yung ang tunay na fandom hindi maalis. Hindi katulad ng iba. So, pag once nakita ng negative yan, sasabihin, I'll subscribe. I-unfollow kita kasi ganito pala yung attitude mo. Ganito. Hindi mo kasi inaalam eh. Yan kasi yan yung mga peking fandoms, ganun, di ba? Na kailangan magiging dapat yung tunay na fandom, tunay na i-stick ka sa ganito. I-stick ka hanggang kamatayan. Diba? Dapat yan ang tunay na followers, tunay na fandom. Dapat ang gawin. Kaya sabi niya, veteran analysts usually didn't have this kind of online-driven support. So, yun. Meron talaga na online-driven, na I beg to disagree dito sa part na to na hindi porket online-driven. Minsan kasi minsan pumapatok yan, minsan na engage yan sa mga sikat tapos nagiging support din siya. For example, sila ba yung mga kontrabida ganito? Basta naalala ko sa Amot Kamay na Pangarap. Di ba si Jello White, tapos yung isa sa yung support na kontrabida doon. Yun din ng na-engage din yan sa mga nagkakaroon din ng online driven din. Yun, oo. Okay, so ito naman, new platforms, new stars. Ito, number 3. So, new stars. Platforms like YouTube, TikTok, I1TFC, yung Kumu, help launch new many faces. Ayun, yung mga platforms, kung napapansin mo yung bawat post ng social media, YouTube, TikTok, tapos merong trailer, napapansin mo yung mga trailer doon, di ba? Yun yung pinagtitilig, okay? Basta gano'n yun, pinapost yan, kaya new post, new engagement, ganito. Pati na rin yung sa shows like PBB, ito, turn ordinary people into instant celebrities. Dahil katulad yan, PBB. Yan, si Kim Chiu, dating PBB big winner. Tapos sino pa ba? Si Maymay, di ba? Na siya, celebrity na that time, di ba? Tapos si Martel Sarosa, di ba? Yung cosplayer, big winner din yon. Andy Salvacion. Si Andy Salvacion, yan, celebrity yan. Pero, bihira na nakikita natin, di ba? Pero, yun. Tapos, kasi yan, si Yang, meron na siyang, yung merong Latin James Yang, di ba? Yun, kaya, kakaroon na yung celebrities. Pero, di lahat ng big winner na nasa-shine din, okay? So, veterans mostly rely on TV, film, and radio, which have shrinking audience now. So, minsan talaga yung mga veterans, yung mga umaasa na lang sila sa mga radyo, TV, tabloid, sa film, Kaya, alam mo, yung mga iba sa ito, to be honest, hindi na minsan kasi merong iba na hindi sila maasa sa mga sinihan.
maasa sila sa mga streaming platforms like Netflix, sa Prime Video, Prime Video, Viu, di ba? Doon na sila umaasa kasi mahal na kasi yung bilihin ngayon. Mahal kasi yung tickets. Kaya real talk lang, oo. Kaya ito, number 4, shifting audience preference. Yung younger generation, Gen Z millennials wants reliable, fresh, and trendy personalities. Diba? Yan kasi yung karamihan sa mga younger, gusto nila yung mga bago man lang. Hindi sila yung parang kada bago, yung kada bago stick lang sila. Meron kasi sila na nagkakaroon kasi ng nag-shifting yan. Ganyan. Kada bago, lumilipat-lipat lang. Depende sa mga trendy sa personality. So, many of them don't know and grew up watching the veterans. So, okay, many of them don't know and grew up watching the veterans. So, kung naalala niyo yung issue kay Piang, na hindi niya kilala si Pops Fernandez. 'Di ba? Ang daming bumatikos sa kanya. Ganun na 'yon. Oo. This is a big example for this, 'di ba? Tsaka karamihan sa mga Gens hindi alam yung mga sinaunang teleserye. Ayan, katulad ng itong Ana Luna. Sino yung artista nun, 'di ba? Yung Agila. Sino si Sergeant Aguila, yung tape, hawak ng tape bag after ng Itbulaga, yung Aguila. Si Val Soto yun. Ba't alam ko? Baka sabihin mo, nag-ahaltahang tumanda. That's why, yung karang, many of them will grow up. Ito naman, they want stars who talk about these issues, pick the languages, and aesthetic or viral ready. Ayun. Kailangan maging talagang pag-usapan tungkol sa issues. Ayan, katulad yung kay napag-usapan, di ba? Yung batikos o yung dahil sa sayaw, yung mga attitude, di ba? Napag-usapan, nagkakaroon ng viral. Ngayon nga lang, ibang yun. Tapos yung mga yung tungkol sa mga PBB, kay Dasbia, di ba? Nag-usapan, binabash siya online, na hindi niya alam. Yun yung mga stars na talagang pinag-usapan for engagement. Ito naman, number 5, industry push of commercial appeal. Networks and brands prioritize marketable faces, those who attract more clicks, followers, and endorsements. So, may mga endorsements. Kung nakilala mo nakita si Shubi, yung Shukla, di ba, yung commercial, yung kulay green, di ba? At saka yung kulay orange. Yun, yung ganun, di ba? Nagkakaroon ng marketable faces, di ba? Ito naman, yung brand deals, endorsements, collabs, even go to those who are trending, not necessarily the most experienced, di ba? Yun, katulad yung mga brands nila. Yung mga brands, XDs nila, ganun. Alright, so number 6, let's spotlight for veterans. Veterans artists will still be active, but they are offered casting support roles in less mainstream projects. Parang yun nga lang, parang from bida ng isang tao, nagiging support team na lang siya. Sino yun? Paalala natin, ang dami. Comment section na lang, daming ganun eh. Ito na, media rarely promotes them as aggressively unless you go to the viral and join trending issues. Ayan, yung mga mga promotion yan. Basta, para sa tingin nyo dito? Ang dami, ayoko magbanggit dito, bahala kayo sa comment section ba. Ito naman, but veteran artists still matter. Okay? They are still respected for the legacy, skill, and contribution to Filipino culture. Kaya minsan at saka, ito naman, mamaya ko iisahin ko na lang ito.
And in film culture, many veterans are mentors, judges, and comeback stars in teleserye and films. Ngayon katulad ni Vilma Santos, Christopher De Leon, Sharon Cuneta. Tapos some gained renewed fame after going viral or getting rediscovered. Alam mo kasi, minsan kasi, karamihan sa mga, yung ibang sa mga Gen Z hindi kilala yung mga veteran. Minsan kasi, ang nakikilala lang nakikita sa social media, yung iba naman na hindi sila nanonood ng mga TV. Nanonood lang sila sa mga YouTube, Facebook, TikTok, doon sila nakikilala. Kaya minsan talaga yung mga yung mga dating not just dating, ang sinabi ng mga veteranong artist na hindi siya let's say that, parang hindi siya active sa social media, kaya minsan talaga hindi siya nakaka-trend sa kaya minsan yung mga mga bagwa yung mga current artists na napapakita na expose talaga, overexposed kung tutuusin. Kaya yung mga veterano hindi na sila nasasabayan, di ba? Kung masasabayan yan, minsan talaga saglitan lang ganito. Kaya nakakalungkot na yun. Kaya nakakalungkot na hindi sila nakikilala. Yung iba naman hindi sila, minsan hindi na napapansin, ganito. Kaya nakakalungkot isipin na yung iba nakakalimot na lang yung mga nakakalimot or hindi na napapansin yung mga yung mga artist noon, di ba? Kaya yung ginagawa nila, magiging mentor na lang sila sa mga comeback stars, sa teleseries, ganito ganyan. Nagiging sila yung parang supporting artist. Katulad ng ni Coco Martin, ang supporting actor si Christopher De Leon, di ba? Tapos yung mga tao nila, yung mga veterano, yung napapansin mo yung di ba? Yun, sila yung mga mentors to. Okay, so ito, in summary, new celebrities are more visible, more connected to fans, and supported the digital world, while veterans still often benefit of these modern tools and trends. Yun ang So, yun masasabi ko dito. Kaya, this in reality, talagang kung ano yung trends dito, sila yung doon sila sumisikat. So, hindi sila magre-rely sa mga tabloids, hindi sila nagre-rely sa mga hindi rin sila nagre-rely sa mga radyo. Sa TV, okay pa. TV okay pa. Pero yung more on lang, yung social media sa mga social platforms, doon susumikat, doon sila kita. Doon sila makikilala. Di ba? Alam ko hindi kayo mag-agree dito sa sinabi ko na more on social medias na nakikilala kaysa sa mga traditional TV. 'Di ba? Real talk 'yun Medyo more on social media sa mga YouTube ganito kaysa sa mga traditional TV na 'yan. Kaya minsan talaga mapapa-agreean na lang ako kay Rendon na sinabi siya ng na mainstream is dead, influencer is in. Kung naalala mo yung kay sinabi ni Rendon na napapa-agree ako Maybe Rendon is right. Ganun, diba? O maybe Josh Mojica is right. Sinasabi niya na diskarte over diploma. Diba? Ganun ang aspeto, diba? Ganun yung logic. Sinasabi ko. Yun ang masasabi ko. Yun ang aking masasabi ko at yun yung diniskusyon ko dito sa aking itong tinanong ko dito through ChatGPT bakit daw ang mga Filipino celebrities are most popularity than the veteran artists in the Philippines. Yun lang mga ka-stories na sana matutuman lang sa aking video. Thank you and have a great never-ending stories. Thank you. Bye.